Hello, hello, hello. May ngodto sa tanan. Kumusta? Kumusta? Katuyo ka po ng kanangangin niya rin. Kaya nang gilamok ko eh. Nangaon ta. Eh. Ngayon sa tabi loop. Yan yan na itong plato. Ang auto ta. Napansin ng babae na kinain lang ng isang customer ang laman ng dumplings at iniwan na agad siyang tumapit para itanong kung bakit. Doon lang niya nalaman na ayaw na naman ng tao sa makapal na balot ng babae. Ngunit ang kanyang mga dumplings ay ginawa sa estilo ng kanyang bayang pinagulan. Inisip ng babae ang bugaki ng customer. Pag-uwi niya, sinubukan niya gayusin ang mga balot ng dumpling. Pinapayat niya ang mga ito ng unti-unti hanggang sa maging manipis ang mga ito upang madaanan ng liwanag ng kanila. Ngayon pa man ang huli niyang itayo ang kanyang stall, wala pa rin gusto Hello, hello, hello. Dahil sa kanya naman panalig na kanila, kahit gaano siya tumawag sa mga customer ay hindi ito nakatupos. Sa pagkatapos ng araw, tumingin siya sa mga abalang sa ang kanyang sariling dumplings ay nasira na. Pinigilan niya ang mga iba, inilagay ang mga dumplings sa isang plato, at ibinuhos ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya suko. Tingnan niya ang kanyang bagong pinahusay ng dumplings sa kanyang may-ari. Para sa pagtigil, sabi ng may-ari, kahit na mas bayan ay hindi nila kayang pantayan ang lokal na balot ng buko. Kinabukasan, kinuha ng babae ang kanyang dumplings para humingi ng payo sa may-ari ng bottle shop. Matapos matikman ng mga ito na isip ng may-ari na ang lasa ay napakasarap. Naging manipis ang mga ito gaya ng mga bottle ng bottle. Kailangan niya magdagdag ng tubig na linya. Umuwi ang babae at sinubukan. Ngunit ang mga dumplings na ginawa niya ay may lasa ng alkalina at nawala ang kanyang original na aroma. Pagkatapos ay gumamot siya at may nakita kasing sarili. May biglang pumasok na ideya sa kanya. Ang nabarang ko ni Papa ni mo sa chocolate yan. Kaya hapit ko no mo smell sa kwarta diri yan ba? Hapit ko no mo toki yan. Thank you sa pag-watching. Bye-bye.